Good morning. Mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita. Biblia. 25 December 2024. Merry Christmas sa lahat. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Nandito na tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 26. Nagtanggol si Pablo sa harapan ni Agrippa. Basa. Gawa chapter 26 verse 1. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, maaari ka nang magsalita, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Verse 2. Haring Agrippa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga paratang ng mga Hudyo. Ang ganda nung araw guys, hindi na nila kailangan kumuha ng abogado, sila na lang mismo nagtatanggol. Ngayon sa generation natin, kailangan nating pagkaganyan, abogado sa abogado ang nagtatanggol niyan. O pwede natin ipagpalagay na si Pablo pwede rin siyang abogado nung araw, kung sa generation natin ngayon ha. Kasi pinagtatanggol niya sarili niya, parang si Ferdinand Marcos Sr. Diba, abogado siya nagtanggol sa sarili niya. Okay. Verse 3, sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian. Ulitin ko yung verse 2. Haring Agrippa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga paratang ng mga Hudyo. Verse 3, sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo, kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Verse 4, alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Verse 5, matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatutuo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sikta ng aming relihiyon, ang sikta ng mga Pariseo. Verse 6, at ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Verse 7, ang pangako ring iyan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agrippa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Verse 8, bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Verse 9, akala ko rin noong unay, dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Verse 10, at ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari na mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Verse 11, pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanila ang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Isinalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya. Gawa chapter 26 verse 12 to 13. Mahal na Haring Agrippa, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agrippa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Verse 14, kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong iyan, para kang sumisipa sa talim. Verse 15, at itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang
at kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig." Verse 6, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo upang magpatutuo tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Verse 16, ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hintil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Gawa chapter 26 verse 18, isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibalik sa Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila ay mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Isinalaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod. Gawa chapter 26 verse 19. Dahil dito, Haring Agripa, hindi ko po sinuway ang pangitaing mula sa langit. Verse 20, nangaral ako o nasa Damascus, saka sa Jerusalem at buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng magawa. Gawa chapter 26 verse 21. Dahil dito hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at nais nila akong patayin. Verse 22, ngunit hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatutuo tungkol sa kanya sa lahat ng tao, anuman ang katayuan nila sa buhay. Wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta ni Moises, verse 23, na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Gawa chapter 26 verse 24. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas ang sinabi ni Pisto, "Nababaliw ka na, Pablo, sa kaaral mo'y nasira na ang iyong ulo." Verse 25, ngunit sumagot si Pablo, "Hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Pisto. Malinaw ang isip ko at ang sinabi ko'y pawang katotohanan." Verse 26, naririto ang Haring Agripa. Malakas ang loob kong magsalita sa sorry guys, sa harap yan. Ulitin ko lang ha. Gawa chapter 26 verse 26. Naririto ang Haring Agripa, malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingid sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Pakisabayan ako ng basa guys kasi minsan nalalabo na yung mata ko. Antok na antok pa talaga ako. Ulitin ko ulit yung Gawa chapter 26 verse 26. Naririto ang Haring Agripa, malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingid sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Gawa chapter 26 verse 27. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Verse 28, sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa loob ng ganitong kaikling panahon ay ibig mo yata na maging Kristiyano ako." Verse 29, sumagot si Pablo, "Maging sa maikli o sa mahabang panahon loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito." Verse 30, tumayo ang hari, ang gobernador si Bernice. Ulitin ko guys. Gawa chapter 26 verse 30, tumayo ang hari, ang gobernador
si Bernice at lahat ng kasama nila. Verse 31, lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito'y walang ginawang anumang dapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. Gawa chapter 26 verse 32. At sinabi pa ni Agrippa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Okay guys, hanggang dito na lang. Bukas na itong chapter 27 at mahaba na naman siya. Pero hanggang 28 na lang, nawa matapos na natin talaga. Kasi next is, Roma na tayo. Konting tiis na lang talaga. Malapit na siyang matapos. Bye everyone. God bless.